Matapos nga ang ilang araw na paghihintay, sa wakas, opisyal na nga pong nakuha ng Golden State Warriors ang ika-6 na pwesto sa Western Conference sa pagkapanalo nila kontra sa Charlotte Hornets 119-101 sa pag-step up ng 5 manlalaro na nagtala ng double-digit points. Pinangunahan sila ni Stephen Curry na nagtala ng 21 points, 10 assists, Brandon Podziemski 19 points, 11 rebounds, Draymond Green muntika ng magtala ng triple-double, 16 points, 12 rebounds, 7 assists, kasama si Buddy Hield na merong 22 points. At sa pagtatapos, maraming ang mga fans ng Golden State ang nagbunyi, lalo na sa social media dahil simula nga sa pagiging purok 11, umangat na nga sila sa top 6 sa kanilang record, 33 wins, 28 losses, matapos lamang makuha si Jimmy Butler. Kaya tagumpay ang front office sa pag-turnaround ng kampanya ngayong season, lalo pat sa wakas, mas lumaki na ang tsansang makapasok sila sa NBA playoffs. Samantala, mas lalo nga pong naging solido ang kalagayan ngayon ng Los Angeles Lakers sa Western Conference matapos matalo ang parehong Memphis Grizzlies at Houston Rockets ngayong araw laban sa Atlanta Hawks at OKC Thunder. In fact, dahil nga sa pagkatalo ng mga ito, umabot sa 1 game ang kanilang kalamangan sa top 4 na Memphis at umakyat sa 1.5 games ang kalamangan nila sa top 5 na Houston Rockets. Sa madaling salita, malaki ang tsansang maiwasan ng Lakers ang play-in tournament at makapasok agad sa playoffs na merong hawak na home court advantage sa first round hanggang second round ng West playoffs. Kaya pumapabor talaga kina Luka at LeBron ang kapalaran. And speaking of LeBron, bagamat hindi ito nagkaroon ng magandang performance last game, aminado siya na mas ganado itong maglaro at kumuha ng kampeonato dahil kay Luka Doncic. Malaking tulong nga po ang paglalaro niya kasama ang ilang mga batang player dahil ito ang nagiging motivation niya para maibalik ang kanyang dating galaw. Sa kabilang banda, simula nga po nang mawala sa Dallas Mavericks si Luka Doncic at ma-injury sina Anthony Davis, Daniel Gafford at Derek Lively II, kayod kalabaw nga talaga si Kyrie Irving sa mga laro. Mag-isa nga niyang inaatake at pinapangunahan ng buong opensa ng team. At yan, sana ang ginawa nito sa umpisa ng game ngayong araw laban sa Sacramento Kings. Ngunit, sa hindi inaasahan, bigo nga siyang mapangunahan ng Dallas matapos itong ma-injury sa first quarter nang hindi maging maganda ang landing nito. At dahil sa nangyari, kinailangan nga po ni Kyrie Irving na umalis na. Though naipasok pa nito ang kanyang 2 free throws, hindi na rin naman siya naayos na nakakapaglakad kaya inalalayan nga ito. Simula nga po nang mawala si Irving, doon na natambakan ng Dallas Mavericks hanggang sa pagtatapos ng game. At base sa balita ng mismong Dallas Mavericks, ang nagtamo nga si Kyrie Irving ng injury sa tuhod. Sa ngayon, hindi pa nila alam kung gaano ito kalala, ngunit expected na hindi siya makakapaglaro sa susunod na laban.